Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito atin pong itutuloy ang series na The Forgotten God, which is the Holy Spirit. So the Spirit sanctifies the believers. So napakalalim no na sanctify. Ibig sabihin ang Espiritu ay nililinis ang mga naniniwala sa Kanya or sumasampalataya sa Kanya. So sa araw na ito ating tatalakayin ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Ang sabi rito, "And we all with unveiled face beholding the glory of the Lord are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, whom's the Spirit." So sabi na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng isang salamin. So nababago sa gayon din larawan and mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. So ibig sabihin, unti-unti, araw-araw, nagiging glory and glory tayo at nagiging kamukha tayo ng Panginoon. Ganon. Nagiging kamukha tayo ni Jesucristo. So sa unang teaching, ang sabi rito, the Spirit sanctifies us into Christ-likeness. So, sanctify. Ibig sabihin ng sanctify, nililinis tayo. Pinapabuti tayo, pero yun nga, nililinis tayo. Saan? Sa kasalanan, sa kasamaan, sa kadumihan, gano'n. So, sinasabi dito, yung Santong Espiritu, yung Holy Spirit, siya yung gumagalaw para malinis tayo. Nang sa ganun, maging kamukha tayo ni Kristo or maging kagaya tayo ni Kristo. Sabi ko, the Spirit sanctifies us into Christ-likeness. So, yung Espiritu Santo ang gumagalaw para maging katulad tayo ni Jesus, para maging kamukha tayo ni Kristo. So sa ikalawang application ng sabi rito, the Spirit change us from glory to glory. So araw-araw binabago tayo ng Espiritu Santo. Kasi ang Espiritu Santo, hindi naman yan isang araw lang banal ka na isang araw lang malinis ka na So hindi ganoon, hindi siya gumagalaw na isang click niya lang okay na, mababago ka na. So hindi ganoon gumalaw ang Espiritu Santo. Sabi rito, the Spirit changes us from glory to glory. Araw-araw kanyang binabago, araw-araw nililinis kanya, araw-araw pinapabuti ka niya, araw-araw itinatama ka niya. So parang inuukit ka niya. Alam mo, inuukit na tipak-tipak muna araw-araw, kumbaga araw-araw kanyang bibilugin, araw-araw kanyang huhulmahin para maging kagaya ka ni Kristo. So hindi yung isang mabilisan lang. Kaya sabi rito, the Spirit changes us from glory to glory. Araw-araw niya tayong pinapabuti, araw-araw niya tayong binabago. Ganon gumalaw ang Espiritu Santo. So sa ikalawang teaching, sabi rito, the Spirit transforms us through the Word. So kaya napaka-importante na nakisimba tayo or nakikinig tayo, kahit hindi sa simbahan or basta nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos or yung Biblia, yun yung ginagamit na paraan. Yun yung way ng Espiritu Santo para makuha tayo, para magkaroon ng connection sa atin, para mabago tayo. So kapag tayo nagbabasa ng Bible, hayaan natin na manahan sa atin yung Espiritu Santo. Kasi yun yung paraan niya, yung Biblia ang paraan niya, yung salita ang paraan niya para makuha tayo, para mabago tayo, para malinis tayo, masanctify tayo. So sa application, sabi dito, paano gawin natin ito may apply sa ating mga buhay? Sabi dito, read the Bible prayerfully. So yun nga, gaya ng sinabi ko kanina na magbasa tayo ng Biblia ng nananahan sa atin yung Espiritu Santo. Nang sa ganun, hayaan natin na maghari sa ating Espiritu Santo sa tuwing babasa tayo ng Bible. Nang sa ganun, maseryoso natin, ma-absorb natin, makuha natin yung mga dapat makuha or
matutunan natin yung may mga dapat na matutunan. So sabi, dahil lalo no, yun na nga, ang Bible is hindi naman yan libro na normal na libro. Kaya yun, kumbaga hindi mo siya pwedeng basahin ng basta-basta lang. Kumbaga hindi mo siya talagang maiintindihan kung basta-basta mo lang babasahin ng trip-trip lang. So dapat yun nga, dapat magkaroon ng Espiritu Santo sa mga puso mo habang nagbabasa ka ng Biblia. So sa ikalawang application, ang sabi rito, apply the principles of the Bible. So yun nga, hindi naman pwedeng basa lang, hindi naman pwedeng hanggang basa lang. So dapat na yung mga natutunan mo sa Bible, yung mga narinig mo, yung mga tumatak sa'yo sa Biblia, ay dapat may apply mo. May apply mo sa tunay na buhay. May apply mo sa pang-araw-araw na buhay. Nang sa ganon, yun eh. Ibig sabihin na, yun na yung sign na unti-unti ka na binabago ng Espiritu Santo kapag nai-apply mo na pa isa-isa yung mga natututunan mo sa Biblia. So, apply the principles of the Bible. Second long application, ang sabi rito, be better every day. So, yun nga, sabi kanina, the Spirit change us from glory to glory. Araw-araw tayong binabago ng Espiritu Santo sa pabuti. So, ibig sabihin, kung mabuti ka ngayon, maging better ka pa, maging mas mabuti ka pa bukas. So kung masama ka naman ngayon, maging konting sama na lang, maging konting sama na lang hanggang sa maging mabait ka. So sinasabi rito na be better every day, mag-improve tayo araw-araw, magbago tayo araw-araw. Hayaan nating baguhin tayo ng Espiritu Santo araw-araw. So yan lamang po, napakarami kong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po and glory to God.